Itinutulak ng Office of Civil Defense Central Visayas sa Protected Area Management Board o PAMB na mahigpit na ipatupad ang no activity zone hanggang sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon. Ikinalugod naman ng mga evacuee sa La Carlota City, Negros Occidental ang pagbisita sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na magbigay ng tulong. Narito po ang panayam ng Civil Defense in Action kay OCD Central Visayas Director Joel Eristain. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Director, sa pagpunta po ni Pangulong Marcos sa La Carlota City, kamusta po yung naging reception ng mga evacuee doon? Kasi mismong si Pangulong Marcos yung pumunta doon para magbigay ng tulong at alamin yung kanilang sitwasyon po sa evacuation center. Alam mo, ever since naman na nag-erupt o pumutok ang Mount Kanlaon noong June 3, lagi naman ang presence ng Presidente. Nararamdaman kasi nagpapadala ng kaanumang tulong. At tayo mismo, ang OCD, kasama natin ang ating mga members ng R-Dream-Cs natin sa Regions 6 and 7. Kasama na rin pati ang members natin sa N-Dream-C. Ramdam na ramdam yung pag-asikaso ng ating gobyerno na pinamumunuan ng Pangulo. Pero iba, pagkasama nila at nakasama nila at narinig nila mismo ang Pangulo. Kasama po yan ang pagbibigay ng ating mga food packs, tapos mga iba't ibang tulong din. Noong bandang December nga, after ng pangalawang pagputok ng Mount Kanlaon, noong December 9, nagbigay ng tulong ulit ang Presidente sa Negros Oriental at saka sa Negros Occidental. 30 million binigay sa Canlaon City and then another 30 million para tulong din at binigay naman yon sa province of Negros Oriental. Sa pagpunta ni Pangulo, nandun din si Secretary Solidum ng DOST, nandun din si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, at nandun din ang ating mismong ating administrator na si Undersecretary Ariel Nepomuceno. And then talaga nga ng task force si Pangulong Marcos to be headed by the OCD para matulungan na ito kasi medyo kakaiba yung itong Mount Kanlaon. Hindi tutulad ng bagyo na alam natin kung kailan darating at pag dumating na, aalis na kagad, then pwede tayong mag-recovery. Pagdating ng earthquake, although hindi natin alam kung kailan darating, pero kung dumating, once lang yan, pagkatapos, recovery. Itong Bulkang Kanlaon, ang tagal kasi, nung huli ito, hundreds of years. So, wala tayong historical data talaga. Kung ano talaga ang behavior niya. So, yan ang nangyayari. Ang alam lang natin is that pumutok siya noong June 3, pumutok siya ulit noong December 9, at alam natin na may posibilidad na puputok siya ulit, at meron din posibilidad na baka mas malakas kaysa doon sa June 3 at saka sa June 9. So, kaya pinaghahandaan natin at yung mga ating mga kababayan, lalo sa mga nakatira dati sa loob ng permanent danger zone of 4 kilometers. In-extend na natin yan up to 6 kilometers para may buffer tayo na kung sakali bang may pumutok. Kasi pagka nagkaroon ng pyroclastic density flow, hindi natin talaga yung matatakbuhan. Ang bilis nun. Lalo na kung ito pa, meron tayong La Nina, paulan-ulan dun ngayon. So, kung mangyari yan, magsabay, hindi talaga natin yung matatakbuhan. Kaya ang natin is that we have to be prepared. And hanggat hindi siya nagkakaroon ng tinatawag na FIVOLCS na magkaroon ng culminating activity, nandyan pa rin sa escalating pa rin ang activity ng Mount Kanlaon. So ito talaga, Director, ang direction na tatahakin natin ay yung long-term na plano, na redevelopment plan. Yes. At yung pagtatayo nga nitong mga permanent evacuation center. Yes. Isa yan sa mga pinopose at hiningi ng tulong ng mayor ng Canlaon City. Kasi yung Canlaon City, hindi siya ganun kalakihan na pagka nagkaroon nga ng alert level number 5, sakot na yung buong Canlaon City.
Pero meron din naman, sa nakikita natin sa hazard map, meron siyang area na pwede niyang gawa ng permanent maging relocation site niya para doon sa mga dating nakatira inside the 4-kilometer permanent danger zone. So baka tanungin kasi, bakit nagkaroon ng mga nakatira doon sa 4-kilometer permanent danger zone? Ano? Kasi doon sa Pambi, nagkaroon siya ng area doon na merong tinatawag na pinapayagan ka na magtanim at umani doon, to till the land. Pero yun na nga ang pinapakiusap natin sa Pambi. Pero Pambi kasi under ng Region 6 no, na DNR. Pinapakiusap sana natin na yung kanyang no activity zone, isagad na niya hanggang sa 4-kilometer permanent danger zone para wala nang bumalik. So yun. So kaya kailangan talaga nila yung mga tumira doon sa loob ng yun, hahanapan talaga ng kung saan pa pwedeng silang tumira. Ilan lang naman pamilya yan. Ilang pamilya lang. Director, assuming po in the event na matapos na po yung sinasabing culminating activity, pababalikin pa ba itong mga residente doon sa 4-kilometer permanent danger zone? Hindi na. Dapat hindi na. Dapat pagwawala na. Kaya natin yung sasabi natin yung sa PAMBI, yung Protected Areas Management Board, pinapakiusapan natin sila na ideklara up to the 4-kilometer permanent danger zone na walang activity. Susunod naman yan. Dapat hindi binibigyan ng permit, hindi binibigyan ng pagkakataon na pumasok pa doon. Kasi yun ang yung problema eh. Dahil pinayagan mo silang magtanim, pinayagan mo silang mag-alaga ng kanilang livestock, ang nangyayari tuloy, yung iba, dahil para yung mabantayan yung kanilang mga tanim at saka mga alaga, doon na sila tumitira. Nagkakaroon na tuloy ng bahay, nagkakaroon ng simbahan pa nga, may eskwelahan na napakalapit. Although nung chinek naman namin, right outside of the 4-kilometer permanent danger zone. So, yun ang doon, nagiging challenge natin yan. So ngayon, dahil wala na doon wala nang tao ngayon doon, wala nang papabalikin doon. Kasi hindi mo naman papatituluhan yan Alam mo, ang pagkandagalan kasi ng bulkan, the safest talaga, is kulat lang ng tao. Wala naman tao, walang mapipinsala, walang masasaktan, lalo-lalo walang mamamatay. So as much as possible talaga, hindi ka na maglalagay doon ng mga tao. Itong permanent na evacuation center, sabi ko, ano ibig sabihin permanent evacuation center? Yung iba talaga doon, maging relocation site. At yung iba doon, maging evacuation center din. So looking forward na rin. So ang gagawin na lang dyan is at paano, alam naman natin na ang bulkan, kung pumutok yan, taon-taon, bago yung pumutok ulit pagkatapos. Although, ito rin naman, ang nakikita nila, may posibilidad kasi na years din. Kung kunyari, mag-culminate siya, magkaroon na siya ng lava flow, baka tumagal din. So may posibilidad, all the possibilities are there. Hanggat hindi siya pumuputok at hindi natin nakikita ang kayang gawin ng Mount Canlaon, anything is possible. At Director, doon po sa paulit-ulit nating paalala at babala sa ating mga kababayan dyan sa Negros Island na mas mahalaga yung buhay kaysa sa kabuhayan at sa mga ari-arian, Director. Yun, sumunod sa ating authorities. At yun na nga, nasabi na rin ni Director Fernandez before, hindi naman talaga natin ito matatakbuhan Ang bilis niyan, ang bilis ng flow yan. So might as well, unahan na natin. Umalis na tayo, lumayo na tayo. Kaya nga rin, nagkaroon ng time, sinabi natin sa mayor, baka pwedeng sakali, meron tayo mga vulnerables, ilabas na muna natin ang city. Kung may mga kamag-anak sila sa mga bayan na malalapit sa kanila, like Valle Hermoso, Gihulngan, may ilang pa nga, San Carlos, Negros Occidental yun. Hanggang sa Ayungon, Negros Oriental, baka may mga kamag-anak sila doon na muna siguro sila hanggat hindi pumuputok. Kaya, very challenging, but we won't and we will never leave them. Sa inyo pong nasasakupan na Canlaon City, dyan sa Negros Oriental, ano po talaga yung magiging worst case scenario kapag nangyari po yung alert level 4 or 5 dito sa Bulkang Canlaon, Director? May posibilidad kasi na para siya magiging parang fountain. So pag naging fountain siya, baka magkaroon ng ballistic pyroclastic densities na pwede, akala mo parang bala yun na
stray bullet. Hindi mo na alam talaga. At hindi yung kakayanin ng ano lang. Unlike ngayon yung ash, di ba? Tapos yung SO2, nadadala ng hangin na pupunta sa western. Ito, by ballistics, hindi kaya ng ano yan. Hindi kakayanin ng hangin yan. Eh, hindi natin alam yung behavior nung, kumbaga, paras ng mga replay doon sa loob ng crater. Kahit saan po pwede pumunta. So, it's possible na yun ang, kaya nagkaroon sila ng worst case scenario na up to 14 kilometers kasi may buffer yon, may buffer zone. Meron sila nakikita na ito pwede itong highly, pero meron pang buffer. So, yung buffer na yon, might as well, wala na rin tao doon muna. Para at least, mas safe tayo, mas kampante tayo, then we wait it out. So, pag wala na, babalik naman ng mga tao. Ano naman, makikita naman yan. Kasi may nakikita na sila na talagang umaakit talaga yung magma. At tuloy-tuloy ang pag-akyat. Ang ano lang kasi is that we cannot tell for sure. Unlike yung bagyo, nakikita natin sa satellite, di ba kung nasaan. Ang sa kanila kasi sensors lang eh. Wala naman tayong ilalagay na camera sa loob. Pero ang parameters kasi, very clear. Talagang paakyat. Correct. At may impending eruption, Director. Marami pa sanang mga shinare din ng PHIVOLCS na katulad doon dati, sabi nila June 3, nasa mga 8 kilometers. Ngayon, nasa mga less than 5 kilometers. So, noong December 9. Meron pang mga ano, pero it's more on, I think, we will leave that with the experts na sila na magkuwento niyan. Basta sa atin kasi, we have to prepare for the worst and hope and pray for the best. So, meron kang scenario, the best case scenario, sinasabi ni Secretary Solidum, yung pag nawala na lahat ng pressure, titigas na lang yung magma. Sana, we're praying, merong ganong scenario, sana yun ang matuloy. Na hindi na mag-flow yung magma, tumigas na lang bigla kasi lahat ng pressure. Yung pala, kala mo yung may soft drinks. Pag binuksan mo, makikita mo yung mga bula-bula pataas. Pero pag ano, wala ding spirits, pala kala mo juice na lang iniinom mo. So parang gano'n na lang. Sana gano'n ang mangyari sa Bulacan. And we're praying. Lastly po, Director, ano po yung patuloy na ginagawa ng OCD at ng Regional Task Force Canlaon bukod po dun sa tulong para po ma-ensure yung zero casualty po talaga dito po sa impending eruption ng Bulkang Canlaon, Director? You know, yun ang lagi ko sinasabi, we are on the business of saving lives. Yun talaga ang natin, mandato natin. The simplest term na I can give kung ano ginagawa ng OCD. So, ginagawa natin lahat na to be safe, ialis natin sila doon. Pero hindi tayo tumitigil doon. We also want them to live as comfortable as we can give them. Like for example, may kulang sila sa pagkain, hanap tayo ng paraan para mabigyan sila ng pagkain. Kulang sila ng logistics on how to bring them from one point to another. Hanap tayo ng hot meals. Yes, hot meals. Ito, para malaman na lahat din. Ang hot meals doon, may nagbibigay ang DSWD ng food packs. Dilata yon. Pero hindi yung lahat dilata kinakain lang nila. Yung mga dilatang yung ginagawa nila, yun ang breakfast. Tapos, pagdating ng lunch at saka dinner, yun ang hot meals yun. Meron na tayong mga kitchens yun. Naghanap din tayo, tumulong din tayo maghanap panglutuan nila. Red Cross is there. Nakatulong din sa atin ng Red Cross. Tapos, ang mga local government units, meron din, may mga iba't iba din na nagtulong tayo ng magbibigay ka ng kitchen. Pati fuel din, nagbibigay din tayo para pantulong din. Yan, yung hot meals na yun, lunch and dinner. So, yun, ang sabi ko nga gano'n, tinanong natin si Mayor, na magkano ginagastos, maabot siya ng 600,000 kada araw. So, yun ang ano, sabi niya, yung mga dilata, almusal, lunch and dinner, yan, luto yan. As much as possible, maging mas komportable sila. Kasi parang ang pinakaayaw natin is that they would feel uncomfortable and they would be tempted to go back.